Yo, what's up? Magandang umaga, magandang araw ulit sa atin mga sir. So yung mga gumagawa ng prank dyan, happy April Fool's Day. Ayan. So yung babahagi natin naman ngayon ay hindi false, kundi true. Ayan. So, shout out nga pala kay Katropa Allen. Ayun, nanonood din ako ng video mo lagi. Ganon din kay Boss Tor Lopez. Tsaka kay John Ray Palapaan. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na rin sa kanila. Ayan, so bago tayo magsimula, ay kung bago ka lang sa ating YouTube channel, ay mag-subscribe na at paki-click yung tiny bell para updated ka lagi sa ating mga video. So yung pag-usapan nga natin ngayon ay ayan, nakita mo sa ating title na paano malaman ang CDI natin. Ayan. Paano nga natin malaman yung CDI natin kung okay pa. Meron din akong nagawang video na kung paano mag-test ng CDI. So maraming mga naging comment doon. So may mga naging basher na tuloy ako doon. So sa inyo na nagko-comment, maraming salamat kasi kahit pa paano kayo yung sumusuporta sa aking YouTube channel. So ayun nga, pag-uusapan nga natin yung tungkol sa CDI. So ano ba kasi ang CDI? So meron akong notebook dito. Yung notebook natin nung tayo nag-aaral pa. Ayan. Naintindihan yung sulat. Ayan. Hindi na talaga maintindihan yung sulat ko mga sir. So ako lang talaga nakakaintindi. So balik tayo sa issue. Ano ba ang CDI? So ang CDI ay capacitor discharge ignition. So a capacitor discharge ignition is an electronic ignition device that stores an electrical charge and then discharge it through an ignition coil in order to provide a powerful spark from the spark plug in a petrol engine. So yun yung ginagawa ng CDI natin. Here the ignition is provided by the capacitor charge. The capacitor simply charge and discharge within a fraction of time, making it possible to create sparks. Ayan. CDIs are commonly found on motorbikes and scooters. A capacitor discharge ignition works by passing an electrical current over a capacitor. So laging nababanggit yung capacitor. So mamaya pag-aaralan natin yan. This type of ignition builds up a charge quickly. A CDI ignition starts by generating a charge and storing it up before sending it out to the spark plugs in order to ignite the engine. So, yun ang ibig sabihin ng CDI. So, maraming mga nag-comment doon sa nagawa nating video doon sa nakaraan tungkol doon sa paano mag-test ng CDI. So, may mga sinulat ako dito na comment nila. So, pinili ko na lang, hindi ko na ilalagay yung pangalan ng mga ano. So, meron doon nagsabi na kung ano-anong sinasabi mo, sabi niya. At battery operated nga, 'di ba? Paano merong galing stator? O, 'di ba? Paano may galing stator? So, para malaman mo, magkaroon ka din ng idea, panoorin mo ulit 'to. Yung battery operated natin na CDI, saan ba nanggagaling yung kuryente nun? Sa battery. Saan ba nanggagaling ang kuryente ng battery? O, diba sa regulator? Saan galing yung kuryente ng regulator?
O, di ba sa stator din? So, lahat ay nanggagaling din sa stator. So, bakit nasisira nung stator yung CDI? Battery operated naman. Ayun yung pag-uusapan natin. At baka, ganun din ang nangyayari doon sa CDI mo. So, meron din nag-comment doon na bakit meron daw continuity yung bago? Diba, dapat daw wala. So, ayan. So, kapag i-test natin yung CDI natin, whether good or bad, sabi nga, meron at meron pa rin siyang continuity. Kasi yung nasa loob ng CDI, meron mga components doon, meron siyang capacitor, yung laging nababanggit, capacitor, resistor, transistor, o kaya diode. Ayan, marami yung nasa loob. Susunod tayo dun sa question, dun sa mga comments. So, bakit daw pumuputok? Ayan, ganyan. Bakit pumuputok yung CDI? So, minsan nasasabi nating pumuputok kasi yung mga nasa loob ng CDI kapag ka uminit o kaya naluto, parang bumubukol mula dun sa ilalim. Bumubukol yung yung ating CDI dun sa may nilagay nilang electrical varnish. So ayun. So sabi pa doon, bakit yung positive daw ng tester ko ay nandun sa ground ng CDI. So ayun. So sinulat ko kasi dito eh. So ang pag-test kasi ng mga components, hindi naman sa nagbubuhat ng bangko, mga master, mga lodi, mga sir, mga boss. So hindi man sa nagmamagaling, may konting kaalaman lang, pero hindi ko naman pinagmamalaki o pinagmamayabang. So sa awa ng Diyos, nakapagtapos naman tayo ng automotive. Tapos nung nakaraang taon ay makapagtapos din tayo ng electronics. So sa dalawang yon, sa TESDA ko nakuha, mga sir. So halos magsi 6 years na yung ating ginagawa, pero hindi pa ako nakagawa noon ng mga ganitong tutorial. So gusto ko lang din maibahagi. Minsan may mga kaibigan naman tayo na hindi marunong, o kaya meron din namang nagmamarunong, mga ganon. Tapos ginawa nila yung mga motor nila, lalong nasira. So yun yung mga advice ko din pagka may mga nagpapagawa. So yun, balik tayo dun sa issue ulit, sa CDI. So bakit nga ba tinester ko siya ng positive sa negative? Positive ng tester sa negative ng CDI. So bakit ganun yung pag-tester ko? Yung nasa loob nga ng CDI, sabi ko nga ay may mga capacitor, may mga, kapag ka-test mo yung mga ganon, hindi mo siya makukuha yung tamang value. Kapag ka-test mo lang siya ng positive to positive, negative to negative, kailangan mo siyang baliktarin. Ayan, positive sa negative, tapos negative sa positive nung tinetester mo. So kailangan pagka tinester mo yon, meron kang mababasang mga ohms doon. So sabi nga, hindi mo naman alam yung ginagawa mo, ba't ganyan ba ang mag-test? So pasensya na kung mali man yung mga pinaggagawa ko noon, pero sana tinapos mo yung video para alam mo kung bakit ganon, diba? So yung CDI kasi natin, halimbawa yung diode, pinakamahalaga yan, nandun din sa ating CDI. So kapag ka tinester mo yung diode, at magkaparehas
kaparehas yung value niya, o kaya sumabog, maganon, tapos tinester mo, wala. Tapos nung tinester mo nun sa kabila ay meron. O kaya magkaparehas. Kapag magkaparehas, hindi na maganda yon. Halimbawa sa transistor, meron tayong mga tatlong types, 3 types of, meron ako dito mga pinag-aralan namin so parang nare-refresh na rin yung utak natin kahit na tayo ay naka-quarantine. So mag-refresh tayo mga sir. So meron tayong 3 types of 3 types ba yun? So meron tayo dito transistor mga sir. So ano ba ang transistor? It's a semiconductor device used to amplify or switch electronic signals. Meron tayo ditong bipolar transistor. So meron siyang tatlong terminal. So napupunta na tayo sa hindi na siya pang mekaniko, kundi pang electronics na siya. So yung ginagawa natin na sabi natin, parang mali naman yung ginagawa niya. More on electronics kasi ito yung CDI mga sir. So kaya yun din yung tinapos natin nung nakaraan. So yun yung gusto kong malaman din. So kaya ko pinag-aralan din yung sa electronics. So hindi naman sa pagmamayabang, meron naman konting pumasok sa ating kokote. Ayun nga, meron siyang yung tinatawag na NPN o kaya ay PNP, mga ganon. So negative, positive. Ay yung NPN, negative, positive, negative. So yung PNP, positive, negative, positive. So kapag tinester mo yung NPN o kaya ay negative, positive, negative. So kapag yung positive dun sa transistor o kaya yung tatlong paa, yung nandun sa loob ng capacitor nung CDI natin, kapag tinest mo yung positive ng transistor, hindi mo siya matitest talaga. Halimbawa nakaganyan, diba? Ito yung yan, NPN. Halimbawa negative, positive, negative. So ito yung positive. So ilalagay mo ngayon dyan yung negative ng tester mo. Saka mo siya itest. Kapag nilagay mo din dito yung positive mo, kasi yung positive na ng positive ng transistor, hindi mo alam, halimbawa, so ilalagay mo dito positive. Yung pala dito yung positive. So kapag tinester mo, wala. Hindi siya gagalaw yung continuity. Pagka pinalitan mo siya ng negative, yung pinang test mo, at yung positive yung ginanyan mo, so gagalaw yung kamay ng tester mo. So dun mo malalaman na yung tinester mo, kapag yung pinang test mong ganyan sa gitna ay negative, ito ay positive. Positive itong nasa gitna ng CDI natin. So ganon. Kaya kapag tinest natin yung CDI natin, hindi mo makukuha yung tamang continuity ng mga lumalabas talaga dun sa ating mga CDI. So kapag tinest mo siya, yung lumabas dun sa isa, diretso 0. Tapos tinest mo dun sa iba, wala na. Meron man, konting galaw lang ng ganyan dun sa tester mo. Okay. Yung gamit ko kasi is multi-tester, hindi siya digital. So
Kapag ka gumalaw yung kamay ng ganun, hindi lang sa basta gumalaw. Meron talaga siyang reading, mga sir. So kapag ka niread natin o kaya ay kapag ka tinest natin, malalaman natin kung ilang ohms yung nire-read niya. So isusulat natin. So, pero may mga kanya-kanyang ohms yung mga iba't ibang klase ng motor. So, para malaman nyo, wala pa naman tayo sa pwesto. Kung nasa shop lang tayo, pwede sana tayong mag-test ulit. Wala kasi ako CDI na okay pa para mai-test sana dun sa kaparehas niyang CDI na sira. So kapag yung CDI ninyo halos wala nang lumalabas na kuryente, ganon. Halimbawa sa battery operated at yung 4 pins na yon, kapag ka switch mo dapat may lumalabas siyang kuryente dun sa ignition coil. Kung wala, yung pala ay may mga hindi nagdugtong. Maselan kasi kapag ka sa battery operated, mga sir. Pagka may naputol na wire, siyempre naghiwalay na yung connection niya o kaya naglulos. Ayun, hindi talaga siya gaano mag-contact yung tamang kuryente ng papuntang CDI. Meron pa dito yung sinabi pa na sinulat ko Yan nga, bakit pumuputok yung CDI? O, tapos na ba natin yan? So yan, bakit pumuputok yung CDI? Yun nga yung components na nandun sa loob. Kapag ka na overcharge o kaya sobra yung pumapasok na kuryente mula dun sa ating stator, nasusunog din yung mga components dun sa loob. Halimbawa, yung capacitor. Sabi ko nga, yung capacitor. Kasi nga CDI, capacitor ignition. Yung capacitor na nandun sa loob ng CDI natin, kasi hindi naman natin makikita. Yung iba lang, makikita natin. Pero ang mga iba, na nakakover talaga siya ng kulay itim, yung ating CDI. So kapag tinignan mo talaga siya, hindi mo siya makikita, di ba? So kapag makikita mo lumambot yung nasa taas niya na parang yun yung nilagay na electrical varnish ata yun. Yun, correct me if I'm wrong. So electrical varnish yung nilagay nila para malakas yung kuryente na in and out dun sa CDI natin. So kapag yung capacitor, sabi ko nga ay lumobo o kaya ay pumutok, siyempre puputok din yung CDI natin. So halimbawa yung busted na yung mga resistor, transistor, mga nandun sa loob niya na maliliit, busted, wala nang puputok, busted na talaga. Kaya kapag tinest natin, meron naman siyang lumalabas pa rin, lahat, halos. Kaya nga lang, change value na siya. O kaya nag-iba na yung value ng mga components dun sa loob. So, yun. Maraming salamat ulit ngayon sa konting ibabahagi natin. So, sana matapos na itong nararanasan natin, mga sir. So, ingat na lang tayo lagi. Ayan, sabi nga para hindi madagdagan yung casualties natin ay huwag na tayong lumabas, sa bahay na lang. So, ito lang po yung tinitirhan natin. Nakikitira lang tayo, mga sir. Ayan. Hindi po dito yung sa akin. Ayan. So, ulit, kung bago ko lang sa ating YouTube channel ay mag-subscribe na at pakiclick yung tiny bell para updated lagi sa ating mga video. So, yun lamang po. Magandang araw. Ingat lagi.